Purihin siya pagkat siya ay dakila. At i-share ko lang po ang verse na ito sa inyo. It says in Hebrews 11:1, now faith is assurance of things hoped for, a conviction of things not seen. So sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa buhay mo. Amen. Meron tayong pananampalataya sa Panginoon na kung ano man yung pinangako niya sa atin ay Kanyang tutuparin pagkat siya ay sapat na at higit pa sa ating mga buhay. Salamat, Panginoon. Sige po. Hallelujah. We praise the Lord. Salamat sa napakagandang umaga na ito. Sige po, tayo yung pindak. Pumalakpak sa Panginoon sa umaga na ito. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihigit pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, oh, ikaw ang aking pastor, hindi mapukulang. Sapat na at higit pa, ang biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong mga
we praise you, Lord God. We honor you, Jesus. Lord, maraming salamat sa buhay na patuloy ninyo na pinagkakaloob sa amin, Lord. Lord, hindi ka nagsasawa sa amin sa bawat oras, sa araw, Panginoon. Nandyan ka, Lord God, para kami ay gabayan, Panginoon. Tunay na sa piling mo lamang, mararanasan namin ang tunay na seguridad, Panginoon. Ang tunay na pag-asa ay magmumula lamang sa iyo. Lord, alam niyo yung puso ng bawat isa na naririto, Lord God. Holy Spirit, kayo po ang humipo sa puso ng bawat isa na naririto. Sa mga puso na hanggang ngayon, matigas pa rin at ayaw pa rin papasukin ng Panginoon sa umaga na ito. Holy Spirit, Lord, basagin ninyo ang kanilang mga puso. Maunawaan nila yung kaligtasan, pagmamahal na ibinigay mo sa kanila. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Kapayapaan namumula sa'yo. Kaligayahan
salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig niyo sa amin. Tunay na dakila ka, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya, sa lalim ng pag-ibig, umaawi. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo,
ay kalayaan ko sa pagtubos sa buhay na lubos, sa krus na ang dulot ay kalayaan ko. Buhay ko'y naging sa'yo, naging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, naging sa'yo, Panginoon. Ang buhay ko'y naging sa'yo, naging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y naging sa'yo, naging sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, banal at mapagpala, tunay po ng buhay po namin ay para lamang sa iyo. Sapagkat sa iyo po ito nagmula, Panginoon. At patuloy po namin ito iniaalay sa iyo, O Diyos. At salamat, Panginoon, sa oras na ito. Sapagkat tunay, Panginoon, ay ikaw po ang nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sapagkat muli po, dinako niyo po ang aming panyapak sa lugar na ito upang sama-sama namin purihin, sama-sama namin dakilain at pasalamatan ang iyong dakilang pangalan na patuloy po na nagliligtas sa bawat isa sa amin at patuloy po na kumakalinga, Panginoon, lalo na po sa mga panahon na kami po ay nangangailangan. Tunay nga, O Lord, katulad ng sinabi sa iyong salita, O Diyos, na kailanman ay di nyo kami iiwan at di pababayaan. Kaya salamat, Panginoon. At sa mga oras na ito, wala kaming ibang itinataas, wala po kaming ibang pinaparangalan, at wala po kaming ibang pag-uusapan, Panginoon, maliban lamang sa mga bagay-bagay, Panginoon, na inahabilin nyo po sa amin upang patuloy, Lord, na maganap po namin ang iyong kalooban sa buhay ng bawat isa sa amin, ayon po sa pagkatawag nyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa napakalaking pribilehiyo na bagaman kami po ay marumi, bagaman kami po ay makasalanan at hindi kami nakaabot sa panuntunan mo, Panginoon, subalit sa iyong walang hanggang pagmamahal, walang kondisyon na pag-ibig sa amin, Panginoon, nandito po kami ngayon. Bit po namin, Panginoon, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Dahil po sa iyong habag, kami po ay nandito ngayon, nagpapagaling, nagpapalakas, at patuloy, Lord, na magpapagamit sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po sapagkat tunay, Panginoon, ng buhay na ito ay hindi ho magiging matagumpay kung hiwalay po sa iyo. Kaya, Lord, patuloy mo kaming tulungan na patuloy lumapit sa iyo, Panginoon, sapagkat sabi sa iyong salita sa James chapter 4 verse 8, if we draw near unto you, Lord, you will draw near unto us, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, not just only every Sunday, but every day of our life, Lord. Help us to draw near unto you. Nang sa gayon, Panginoon, maranasan po namin ang iyong banal na presensya. Salamat, Ama, sa iyo namin inahabilin, Panginoon, ang gawaing ito at alam namin, Panginoon, na ang iyong mga anghel ay nakabantay sa apat na sulok ng bulwagang ito at walang magagawa ang gawa ng kaaway sa buhay ng mga taong sa iyo po ay nagtitiwala at sumasamba sa oras na ito, Panginoon. At patuloy po namin itinataas at tinatanghal walang ibang pangalan kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang pangalan na makapangyarihan sa lahat, ang pangalan na nagbigay ng buhay, ang pangalan na nagligtas sa bawat isa sa amin at nagpagaling sa lahat po naming karamdaman. Maraming salamat po, Ama. Patuloy po namin sa iyo ito tinitiwala at patuloy po namin aangkinin ang tagumpay sa araw na ito ng pagdiriwang ng iyong katagumpayan sapagkat ikaw ay kasama po namin. Banal na Espiritu, we know that you are here. Lead us according to your will, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tingnan niyo po ang katabi ninyo kung siya po ay pinagpala. Amen. Sige, batiin po natin yan ng isang mapagpalang umaga po.
Sige po, batiin po natin sila. Praise the Lord. Hallelujah. Sumuli po, salamat sa Diyos sa araw na ito dahil ito na naman ang unang linggo ng buwan po ng Agosto po. Isang buwan na lang, sisilip na naman si Jose Marichan. Ngayon, nagtotono na po siya ng gitara eh. Kasi the next month is may Berna naman, so September na po. At alam niyo po, nang ako po ay mayroon akong nasa kumpanya po ako ng isang construction po. And usually po, yung mga client po namin ay karamihan po yung mga Chinese po. At hindi ko alam kung alam po ninyo na pagdating po ng month of August, kailangan yung mga project po namin ay masimulan before the month of August or just right after the month of August. Kasi sa kanila po, ang paniniwala po nila, ang month of August is the ghost month. Parang ganon. Sa atin pong mga Kristiyano, bawat araw, bawat buwan, bawat segundo, ito ay gawa ng Diyos, kaya nararapat ito ay lagi natin ibalik sa Diyos. Amen po. Yung pong sinabi po sa Old Testament that 6 days belongs to the Lord, and only one day belongs to us. 6 days belongs to us, and only one day belongs to the Lord. That's the Old Testament principle. But nung si Jesus Christ po ay dumating na po at siya po umakyat na po sa langit at naluklok po sa kanan ng Ama, ang sabi po ng salita ng Diyos, whatever you do, whether you drink or you eat, do it for the glory of God. So ibig sabihin po, under the new covenant, every day of our life is a day of worship and praise to God. Amen po. Kaya po, ang paalala sa atin, hindi po tayo magiging Kristiyano lamang tuwing araw po ng linggo. Tayo po ay Kristiyano simula po nung tinanggap natin si Kristo. At tayo po ay magpapatuloy po na magpapalago bilang anak at mga lingkod ng Diyos sa biyaya at gabay ng Espiritu Santo. Kaya po, araw-araw is a day of worship unto us. At of course, itong araw na ito ay sineselebrate po natin. Kaya linggo po natin pinagdadaos po ang gawain ng Panginoon. Not only because sa ating pong kapanahunan po, ang araw po ng linggo ay walang pasok. Tama? Yung iba po nagkakaroon ng pasok. Depende po doon sa estado po ng kanilang hanap buhay po. But generally speaking po, ang araw po ng linggo ay bakasyon po or wala pong pasok sa bawat isa po sa atin, especially sa government po. Ito po, in line din po ito, kaya tayo nagsaselebrate ng Sunday, not the Sabbath day, because this is in line with the celebration of what Jesus Christ did on the cross. Alam natin po na linggo po na nabuhay na maguli ang Panginoon, linggo din po bumaba ang banal na Espiritu ng Diyos. That's why we are celebrating every Sunday as a Sunday. Araw po ng ating Panginoon, araw po ito ng banal na Espiritu. Though every day is a day of the Lord, but this is a special day. In line po doon sa sabi po ng Hebrews 10:25, na wag po natin kakaligtaan po ang pagtitipon po ng mga pinili ng Diyos. Sapagkat dito po tayo nagkakaroon po ng kalakasan. So knowing that po, so every day po is a day of celebration with the Lord. At ang Panginoon po ay malapit na pong bumalik. At lagi po natin sinasabi that every day is a day of preparation. Lagi po tayo naghahanda araw-araw. Kaya po dahil tayo po ay naghahanda, dapat hindi po tayo nawawala po sa piling po ng ating Panginoon. God is a God, ang tawag po natin, isa sa mga attributes po ng Panginoon is yung omnipresent, meaning God who is everywhere. That's why kaan man tayo naroon, mayroon man tayong karamdaman, nandun tayo sa hospital, we can still worship the Lord because God is everywhere. Kung tayo po ay binihiyaan ng magandang kalakasan, nandito tayo sa pagdiriwang, and then we can still worship the Lord. Kung tayo po ay hindi medyo, ang kondisyon ng ating trabaho po, ay kailangan natin magtrabaho ng linggo. Because yun yung sa una na kailangan natin gawin. So we can still worship the Lord by simply doing the best that we can para makita niya na tayo po ay nagbibigay po ng parangal sa Panginoon. Ngayon pong buwan po ng August po, nagpapatuloy po tayo sa tema po natin for the entire third quarter po about planting the good seed. Okay, planting the good seed. Now, it's a great opportunity or privilege for me
Ako po ay pinanganak po sa isang pamilya po na farmers at mangingisda. That's why, pagpatungkol po dito sa pagtatanim, medyo mabilis ko siyang na-appreciate at madami akong naiisip patungkol sa kanya sapagkat sabi nga po natin ng Bible po, ang konteksto po niya ay nasa agriculture po na setting. So for us to understand the biblical meaning of everything po na nandito po sa salita po ng Panginoon, somehow po kailangan maging connected po tayo dito sa ating pong nature, paano po, para makarelate po tayo. Ngayon po, ang pag-uusapan pa rin tayo, magpapatuloy po tayo. Ngayon, ang title po ng aking pong i-share sa inyo, The Call to Sacrifice, which is sacrificing self for sowing. So, nandito na naman tayo sa sacrifice. Bakit sacrifice? Sabi ko nga, I was privileged po na mapanganak po sa isang pamilya po na mangingisda at farmer po. And I do believe, by experience po, hindi po madali maging mangingisda, hindi po madali maging farmers. Mahirap po, maraming sacrifices po. And also, pag nilagay mo sa spiritual na buhay, mahirap din po maging tagasunod ni Kristo. Do you believe on that? Sino po nakakaranas dito na mahirap pala maging follower of Christ? Parang wala Easy-easy lang ba? So mahirap po maging tagasunod po ni Kristo sapagkat hindi lamang po natin kailangan madanas po yung tagumpay ni Kristo doon sa krus. Kailangan para maging partaker tayo ng cause of Christ, yung kanyang pong takbuhin po, nung siya po pumunta dito sa lupa, kailangan maging partaker din po tayo ng kanyang mga sacrifices. Kaya yung side po ng sacrifice na to, ito yung madalas hindi po natin na-appreciate. Because gusto natin tayo po ay nasa maayos laging kalagayan. Of course, wala naman pong tao na nag-iisip at nangangarap po at nananalangin na mailagay po siya sa hindi magandang kondisyon ng kanyang buhay. But then again, ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, ang buhay Kristiyano po ay dapat po pumapasok din tayo dun sa pagkakataon at pinapaintulot ng Diyos na makaranas po tayo ng maraming sakripisyo. Because ito yung buhay na dinanas po ng Panginoon for us para maramdaman po natin ang kanyang pagka-Diyos sa buhay po natin, ma-experience po natin kung ano ang naranasan po niya. At ito rin po ang nagpapatagumpay po sa atin. So, sabi po ni Pastor Gracia last time, just babalikan ko lang po. Sabi rito niya, yung sowing, kasi there are two process of planting. Proseso po ng pagtatanim po. Yung sowing, di ba, actually, pag sa Bible, pag sinabi natin throwing the seed or sowing the seed, meaning nag-i-scatter lang tayo ng mga binhi. Right? Yun po yun. So, minsan po, ito po ginagawa natin, pag nilagay po natin sa typical po na illustration, ito yung nagtatanim po tayo ng palay na inahagis lang po natin sa isang box po siya or malaking box para ipupunla po natin. So, tinuthrow po natin. May mga iba't ibang binhi po na kailangan po siyang isaw muna. Or ibig sabihin, kailangan ipunla muna siya. Pero mayroon naman po, at tinatawag po natin, planting, meaning mayroon ka ng specific and fixed na location kung saan ka po niya ilalagay. Yun po yung sinabi sa atin ni Pastora Gracia. That's why sabi ko po doon sa ating pong mga life class students po, kayo dati po ay nandoon kayo sa process po ng sowing. May mga tao po na naglilingkod sa Diyos, naghahagis po sila ng butil po ng salita ng Panginoon. At isa po kayo doon sa mga nalaglagan po ng butil po na ito. But because of the grace of God and the power of the Holy Spirit, medyo nagkaroon po ito ng usbong. Lumutang po yung dahon. Ibig sabihin, yung binhi po ay nakasurvive. Kasi alam niyo po, ang nangyayari po pala sa isang butil po pag tinanim po natin siya. Bagaman, hindi po natin siya nakikita, pero may process pa lang nagagali sa kanya na ibig sabihin po, meron siyang laman. Tingnan niyo po yung kamangamang bagay na ginagawa ng Panginoon. Yung butil pala, meron po siyang certain nutrients na mayroon po siya doon sa loob na kailangan niyang ma-survive. Ibig sabihin, pag tinanim mo po siya, kailangan mag-survive po yun, yung nutrients, yung pagkain po na yun, ang kinakain po ng buto na yun, yung magiging plants na yun, kailangan bago yun maubos. Kailangan makapag-produce na po siya ng roots at kailangan makausli siya ng kaunti, parang katulad nito, lalabas na po yung kanyang dahon. Kasi pag hindi po siya nakarating sa ganoon, ang mangyayari po, hindi siya tuluyang mabubuhay. Because meron lang po siyang limited source of nutrients para mag-survive po siya doon sa ilalim ng lupa.
Kaya namamatay po siya, habang namamatay po siya, may pinapatubo po sa kanya sa mga bagay na ginagawa po ng Panginoon. Nagtutubo yung ugat niya, kailangan makalabas po ang maliit po niyang parang dahon para masinagan po siya ng sikat ng araw. At kapag nasinagan po siya ng sikat ng araw at yung ugat po niya ay nakasipsip na po ng tubig, magko-combine po ito to form a carbohydrates po. Ito yung magbibigay po sa kanya ng lakas para maglaki siya ng lumaki. So imagine niyo po kung ang buto na yon ay hindi po siya makasurvive, makalutang. So eventually wala kang aasahang lalabas. That's why in throwing po the seed, in sowing the seed, hindi natin alam kung tutubo sila o hindi. Sabi ko dun sa mga life class student po, kayo po ay tumubo po sa inyo yung butil ng salita ng Panginoon, sa biyaya po ng Espiritu ng Panginoon na nag-hovering po sa atin, na nagko-convict po sa atin. Kasi diba sabi nga po natin, sabi ng Bible, it is not because you have a good logical concept or matalino ka, kaya na-appreciate mo na kailangan kong maligtas. Kaya ka naligtas. Hindi po. It is because of the grace of God, it is because of the power of the Holy Spirit na matagal na pala sa iyo nagko-convict. Ibig sabihin, bago ka nakakilala sa Panginoon, may magagandang bagay na ginagawa ang Diyos, kaya lang ang tagal mo lang mag-respond. So the moment na nag-respond ka, doon ka nakakilala sa Panginoon. Pero matagal ka lang hinuhubiran. Di ba sabi doon sa Genesis, nung kinreate po ng Panginoon ang mundo, wala siyang empty siya. Wala siyang liwanag. Pero sabi po doon, the Holy Spirit is hovering. At habang hinohover po siya, nagkaroon po siya ng liwanag. So ganun din po nangyari po sa atin. It is only by the goodness of God, that's why tayo po ay nakakilala sa Kanya. Okay, ganun po yun. Hindi yun dahil sa maganda yung concept ko, magandang pag-iisip ko. Hindi, it is because of the miraculous way of our God. Kaya po, lahat ng bagay na nagaganap sa atin, tayo po lagi magpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos po ang tunay pong naggawa ng paraan para makarating tayo sa ganitong klaseng pong pagsamba. Amen po. Wala tayong anumang dadalhin pong mga yabang or pagmamalaki, sapagkat ang lahat ng bagay na nagaganap sa atin, it is because of the goodness of our God. Kaya po, makikita po natin, sabi ko sa kanila ngayon, kayo po ay mga binhi na lumutang na at dinadampot kayo isa-isa at inilalagay na po kayo doon sa lugar na dapat nyong lagyan para kayo po ay maalagaan ng maayos, ma-culture kayo ng maayos until such time na kayo po ay mag-mature and eventually maging partakers po kayo ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, hindi po natin mararating ang stage na tayo po ay magagamit ng Diyos ng tuloy-tuloy kapag hindi po tayo mag-undergo doon po sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos every day of our life. So ganun po yun. Kaya po, yun po yung malaking challenge sa atin. But those who are attending po live class, they accept the challenge. And by the grace of God, sabi ko nga sa kanila, in 63 days, by the grace and miraculous way of God, your life will never be the same again. Kasi mararanasan ninyo at makikilala ninyo kung sino si Kristo na nagbigay ng buhay niya para sa atin. So ngayon po, ang verse po na gusto ko pong impart sa inyo, yung actually nabanggit ko na siya during the introduction of this theme. Doon po sa Ecclesiastes po 11 verse 6. Sow your seed in the morning, and in evening let your hands not be idle. For you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Nilagay ko rin po sa Tagalog. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang sa gabi o hanggang gabi sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay o kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan po. Ang Diyos pong magpala po sa pagkabasa po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. If you are going to check this verse in the Bible po sa Ecclesiastes 11:6, this is very simple verse. Parang pag sinabi natin pong simple lang po siya na verse, pwede mo siyang interpret ng mabilisan. Hindi mo kailangan ng mga concordance, hindi mo kailangan ng mga dictionary in the Bible, hindi mo kailangan mag-explore just to understand the meaning of this simple verse in the Bible. But
yung pagiging simple po niya, pero meron tayong mahuhugot po dito na napakamalalim pong katotohanan. If you are going to dig deeper, dito po sa salita po ng Panginoon na to, bagaman simple lang siya kasi madali lang intindihin. So umaga parang ito yung Joshua 1:8. Meditate the word of God day and night. Di ba? Daling intindihin. Dapat pala, pag umaga, magbabasa ako, mag-aaral ako ng salita ng Diyos, magme-meditate ako ng salita ng Lord. Sa gabi, ganun din ulit gagawin ko. That's very basic. Pero kahit basic siya, hirap na hirap po tayong gawin siya. Right? Ito naman, madali siyang intindihin, pero minsan, ang hirap din po natin siyang i-implement. So, i-dig deeper po natin ito. Tatlong katotohanan po ang pwede natin makuha dito about life as a Christian. Ito po yun. Hinimay ko na lang siya para mabilis. A truth that calls us to, number 1, a life of self-sacrifice. Ang magtanim sa umaga, ang magtanim sa gabi, ang hindi tumigil sa pagtanim, that is sacrifice. Second po, a life of persistent faith. Kailangan mayroon kang persistent na pananampalataya na ang ginagawa mo ay hindi mawawalan ng kabulungan. And then the last one po, a life anchored in the hope of salvation. Yung ginagawa mo po doon sa Ecclesiastes 11:6 po na yon, naniniwala ka sa ginagawa mo, nananampalataya ka, nagsasakripisyo ka, at ang buhay na mayroon ka dahil ginagawa mo yun, nakaangkla ka na ngayon sa katotohanan ng pag-asa ng kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Simpleng verse, but we can have this kind of truth. So makikita po natin ang bagay po na ito. So pag sinabi po natin the act of sowing, ito po yon. Parang ganito lang po yung act of sowing. Yung nagtothrow tayo ng sowing kasi that's not planting. Ano po? Another process of planting. Sowing siya, nagtothrow lang po siya ng mga seeds. Nagsusow siya ng mga seeds po with an expectant heart. Mayroon po siyang pag-asa sa puso niya na one of these days ay magkakaroon po siya somehow na may uusbong po. So lahat naman ng ganon, nagtatanim po sila. Ganon po ang picture po ng act of sowing po. Pero bagaman very simple lang po sa pagtingnan mo po, parang dali lang, di ba? Maghagis lang. Sino naman po ang hindi kayang gawin yan? Hindi mo kailangan yan pumunta ng Bible school, hindi mo kailangan mag-aral ng college para maintindihan mo kung paano magtapon ng buto. Right? So very very simple lang po siya. Pero pag tiningnan po natin yung konteksto po ng isang farmer, ng isa pong magsasaka po, makikita po natin na ang trabaho niya is not just throwing the seed, and after throwing the seed and walk away. Kasi yun lang yung nakikita natin usually, just like this picture. Pero kapag pinasok po natin ang buhay ng isang magsasaka, sabi ko nga, I am privileged because pinanganak ako sa isang pamilya po na magsasaka po. And I experience po kung ano po ang pakiramdam at dinadanas po ng isang mangingisda at isang magsasaka po. Because I myself, I experience po bilang isang farmer po. Sa isang farmer po, hindi lang siya basta nagtatanim. There is a process. May process po din siyang ginagawa. There is a commitment. And most especially, there is a sacrifice. Yung pagtuthrow pala ng to is just one side of the process. It's just the beginning of the process. Pero mayroon kang commitment na babalik-balikan mo yung tinapon mo because you are expecting something na may lalabas doon at pag lumabas siya, ay dadamputin mo siya at ililipat mo siya doon sa lugar na dapat niyang kalagyan para doon mo siya alagaan, i-water, kakausapin, kinakausap po ang halaman, kakausapin at palalaguin. Same thing in spiritual. May mga pagkakataon po, umahayo tayo, nagtothrow tayo ng seed of the Word of God. Hindi natin alam kung sino ang tutubuan po doon. Pero kapag hindi natin binalikan yung lugar na kung saan naghagis po tayo ng salita ng Diyos, hindi natin malalaman na may tumubo na pala. That's what we call follow-up. So pag binalikan po natin yon, doon natin makikita na somehow mayroon pong tumutubo. At by the grace of God, by the leading of the Holy Spirit, makikita natin yon. That's the time na dadamputin na natin siya, i-invite na natin siya, attend ka po ng live class. Kasi nagre-respond na siya eh. Dati ayaw niyang makinig eh. Ngayon nagre-respond na siya. The way na nag-uusap kayo, makikita mo kung gaano siya
yung dami nang sinishare, dami na nang ini-impart. So, i-invite mo na siya. Ibig sabihin, you are going to plant that person doon sa isang lugar na kailangan mako-culture na po siya. Kailangan maaalagaan na po siya. So, yun po yung ginagawa po ng mga farmers. Mayroon siyang process, mayroon siyang commitment, at mayroon po siyang sacrifice. Kailangan po magbungkal ng lupa, kailangan magtanim ng buto, kailangan po magtubig po para po ang butil po na tinanim mo ay bubunga or tutubo po siya hanggang sa marating po niya ang paglago niya. Meaning, act of sowing is not a one-time act. Hindi siya one-time. Yung pagtatanim po ay hindi po one-time. Mayroon siyang process. Tayo po ay tinawag po ng Diyos. Ibig sabihin, we have to put the labor of love. We have to put and surrender our time. We have to put our energy. Ang tawag noon, it's all about sacrifice. Sakripisyo po yan. May mga pagkakataon po na absent ka talaga sa trabaho mo kahit hindi mo gusto. Because kailangan mong puntahan yung tao na ipinapanalangin mo sa Panginoon. That's sacrifice. Because yung hindi ka makapasok sa trabaho mo, marami siyang apektado. Of course, wala kang sahod on that day. Wala ka nang sahod, mamamasahe ka pa. Hindi ka lang mamamasahe, syempre magpapakain ka pa. And that's sacrifice. Pero ginagawa mo yon because alam mo, maganda ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po. So that's a commitment. It's all about commitment po. So tayo pong mga Kristiyano, we are called to sow para itanim po natin yung pananampalataya. And out of that faith po, kailangan maitanim din natin yung tinatawag po natin pagmamahal. At yung pagmamahal na yon, kailangan makarating ito dun sa pag-asa. Pag-asa na tayo po ay may hinihintay pagdating po ng panahon. Kaya po, kahit po ano man ang mangyari sa atin, because naka-anchored po tayo sa life of hope, of salvation, ano man nagaganap sa buhay mo, hindi ka basta-basta matitinag or hindi ka basta-bastang madadapa because meron kang pinanghahawakan na at the end of this day, kahit po may pinagdadaanan akong mahirap, kung mamatay man ako at hindi ako pagtagumpayin ng Diyos sa pinagdadaanan ko, ang pinakamaganda, mayroon akong pag-asang hinihintay sapagkat may pangako ang Diyos na isasama niya ako doon sa kanyang kaharian. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi sabi ni Paul, ang mamatay ay kapakinabangan, ang mabuhay para kay Kristo. Kaya po, pag lumalalim ka sa Panginoon, hindi na big deal kung ano ang kakainin mo sa harapan. You always say, Lord, thank you. Whatever the situation you're facing, thank you, Lord. Because at the end of the day, hindi naman yung buhay mo dito sa lupa ang hinihintay mo. Ang hinihintay ng bawat isa sa atin, ang buhay natin kasama si Kristo doon sa langit. And because of that, yun po yung laging nagtutulak po sa atin para po kahit may pinagdadaanan tayo, babangon tayo, hindi tayo magmumukmok, magpapatuloy po tayo sa ginagawa po natin bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen po? So ganun po yun. Ganun po din yung mga farmers. Ganun ang ginagawa nila. Kailangan nila mag-exert ng effort, kailangan nila mag-sacrifice. Sa atin po, kailangan natin mag-exert ng effort, kailangan natin mag-sacrifice for the sake of the kingdom of our God. So, ang tanong po, itong mga sinasabi ko po sa inyo, paano natin ito ilalagay into practical aspect? Kasi mas madali pong maintindihan na practically po ay makuha natin. Ito po yun. Sabi rito, how do we live out this call to sacrifice self for sowing? So, ano ba itong sacrifice self for sowing? Ano ba itong pagsasakripisyo na tinatawag para po makapagtanim tayo ng salita ng Panginoon? Ano yun? Number 1, ito po yun. It means being intentional about our spiritual growth. Lagi niyong tatandaan, wala po kayong itatanim kung wala naman kayo niyan. Kung wala kang buto, paano ka magtatanim? So, ibig sabihin, babalik tayo sa basic. Sacrifice self for sowing, ibig sabihin, you have to be intentional about your growth spiritually. Kailangan niyo yung pagsikapan mo. That's why lagi tayong ini-encourage, do your devotion. Pabalik-balik tayo doon because mahirap maglingkod sa Diyos kapag hindi mo naiintindihan ang ginagawa ng Diyos. Mahirap gawin ang mga bagay na hindi mo masyadong nagagrasp because hindi mo nakakausap ang nag-utos sa iyo.
Kaya po, pag dumaan ka po sa isang pagsubok po, aayaw ka na because hindi mo nga naiintindihan ang iniisip niya. Studying the Word of God is knowing the mind and heart of God. At kapag naiintindihan mo ang kanyang puso, naiintindihan mo ang tibok ng kanyang puso, naiintindihan mo ang tinatakbo ng kanyang isipan, because you are very intentional about your spiritual growth, ako po ay naniniwala 100% na tayo po ay magpapatuloy po na nagdadala po ng kaluluwa sa Panginoon. Because that's the heartbeat of our God. That's the battle cry. Yung race na tinatakbo natin, ang ating battle cry, 2 Peter chapter 3 verse 9. Walang mapahamak, kundi marating nila yung estado na sila po ay humihingi ng tawad sa Diyos. Because we can receive salvation from God if we learn how to repent sa lahat po ng ating pong mga pagkakamali. Kaya po, wala tayong itatanim kung wala tayo nito. So we need to be constantly growing. We need to be constantly learning. And we need to be constantly seeking God. Tuloy-tuloy po yan. Kaya kami po, nagpapatuloy kami sa mga trainings. Kahit po maraming sacrifices, kailangan mong gumising ng maaga kasi pupunta ka ng Cuneta kasi may conference. You are going to do that because ang tawag dyan is continuous learning. Naniniwala ako, punong-puno na tayo, lalo po dun sa mga matatagal na. Pero by experience po, kahit gaano ka nakatagal sa paglilingkod sa Panginoon, pero the moment aabutan ka pa rin ng somehow, medyo tinatamad ka. Somehow parang masyado ka nang nababurnout sa mga ginagawa mo. Pero the moment na nakasama ka doon sa mga ganong pagtitipon, na-ignite yung apoy na parang pansamantalang dumidilim niya at malapit ng mamatay kasi doon napapaypayan ka ng mga tao at patotoo nila sa buhay na pinagdadaanan nila. That's the power and the miracle of the fellowship po ng mga tao po sa mga katulad po nitong conference na to. It's not about financial, ang tawag dyan, income generating project. No. Yes, may bayad kasi may pupuntahan. But ang pinakamaganda doon is kung ano yung magbibigay sa'yo para itulak ka ng paglilingkod mo sa Diyos. Amen po. Ganun po yun. Kaya tayo pumupunta doon. And that's what we call sacrifice because we want to be, tayo po intentional po about our spiritual growth. Ang ibig sabihin po nitong spiritual growth na to, intentional, ibig sabihin we have spending time with the Word of God, we are spending time in prayer and fellowship with other believers. Nagpapatuloy po tayo and making our relationship with God as our first priority in our life. That's number 1, the sacrificial pursuing. Sakripisyo po, ang unahin lagi ang Diyos. Kasi hindi yun yung ating nature. That's not the human nature. That's why, pag sinabi po kasing sakripisyo, yung bagay na hindi mo ginagawa, yung bagay na hindi ka komportable, pero kailangan mo siyang gawin, ang tawag doon, sakripisyo. Amen? That's what we call sacrifice. So, ang sacrificial pursuing, ibig sabihin you are intentional in your spiritual growth. Number 2 po, parang ito. Ang sabi ni Pastor Gracia, a seed carries new life, but you must bury it. It must die to live. For us to live, we must die first. Kailangan mamatay muna tayo bago tayo muling mabuhay. Kailangan mabasag muna tayo para muli tayong mabuo. Kasi kung buong-buo ka, punong-puno ka sa pagdako mo dito sa bulwagang ito, hindi ka makaka-receive ng mga bagay na nais ng Diyos ibigay sa iyo because nag-overflow lang yon. Hindi na siya makakapasok because punong-puno ka. That's why, ang lagi natin prayer, every time na pupunta tayo sa gawain po ng Panginoon, tayo po ay lagi pong nananalangin, Lord, make me broken. I-empty mo po ang aking puso at isip nang sa gayon ma-absorb ko po ang pag-uusapan po namin ngayon na ituturo sa amin ng pastor na gagamitin po ninyo. Regardless ko kung sino man yung pastor na nasa harapan mo. Because Word of God yan, ang tinatanim po ay salita ng Diyos,
Pag tinanggap mo yan in a positive way, regardless kung sino yung nagsasalita, sigurado pong magbubunga yan sa iyo. Right? So, ganun po yun. So, kailangan mamatay muna. Hindi magkakaroon ng buhay kung hindi po mamamatay. Sabi ng Luke 9:23, if any of you wants to be my follower, hinighlight ko yung my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. That's sacrifice. Amen? Sakripisyo po yun. Pero yun yung sakripisyo na ang dulo po ay tagumpay. Amen po. Next po. Sabi po rito, number 2, yung sacrifice self-pursuing. It means being generous with our resources. That's number 2 po. Ibig sabihin po, lahat po tayo ay pinagpala po ng Panginoon. Sino po dito ang hindi pa nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Sino po dito ang lahat na pinagpala ng Diyos? Amen. Lahat po tayo nakaranas po ng pagpapala ng Diyos. Pag sinabi po natin ng sacrifice self-pursuing, ibig sabihin generous with our resources, it is not only about our finances. We are blessed by God with our talent. We are blessed by God with our time. And of course, our resources. So gamitin po natin yan bilang pagtanim po natin sa ubasan po ng ating Panginoon. Kailangan maging generous po tayo. You are talented, share mo yan sa Panginoon for God's glory. Marami kang pera, try to impart it to the ministry of God. Dahil yun po yung paraan para tayo po ay maging mas lalo pong malapit sa ating Panginoon. So tayo po ay tinawag ng Diyos to be a good steward of whatever God has entrusted to us. Be it our talent, the life that He has given unto us, the strength, the youthful strength, lahat yun ay biyaya mula sa atin ng Panginoon. So gamitin natin yan generously for the cause of Christ, for the advancement of the kingdom of our living God. So ganun po yun. So kailangan maging bahagi po tayo. Generously, kailangan tumulong tayo dun sa mga nangangailangan. Serving our local church and using our gifts and abilities for the glory and greater glory of our God. Kaya po, ako po yung nananalangin, and I was inspired doon po sa patutuo po ng isang pastor na hindi po siya nakapagtapos po ng college, but because of the grace of God and submission niya sa kalooban po ng Panginoon, ang patutuo po niya, siya po ay ginamit po ng Panginoon. Alam niyo po ang isang paraan po niya, kasi sa panahon po natin ngayon, hindi na po masyadong effective yung krusada. You believe on that? Tumayo ka sa maraming tao, tapos mag-set up ka, tapos magpapahayag ka, hindi siya masyado ng effective ngayon. Ang isang mga paraan ngayon, kailangan makatulong ka muna sa tao personally. Ano ba ang pangangailangan niya? Wala siyang kabuhayan. Tulungan mo siyang magkaroon ng kabuhayan. And I believe, pag natulungan mo siya, magkakaroon ka ng influence sa kanya, and unti-unti po, makikinig siya sa sasabihin mo patungkol po sa salita ng Diyos. Parang pagtatanim, hindi ka basta-basta magtatanim nang hindi mo muna bubungkalin yung lupa. Lalo na pag matagal po siyang na-stack. A barren field. Kailangan mo siyang bungkalin. Kailangan mo siyang bungkalin para i-accept niya yung buto na itatanim mo. Same thing. Kailangan ang magandang pagbungkal sa matigas na puso ng isang tao ay sa pamamagitan ng pagtulong na wala kang hinihinging kapalit. Amen. That's why na-inspired ako sa kanya, kaya sabi ko, magmi-meeting kami na Ate Jaisel sa finance, and mangangarap kami na one of these days, ang simbahan po natin ay sa partnership with the institution po na mayroon po ang Holy Deliverance, na binigay po ng Panginoon. Yamang sinasabi po natin that we are not the owner of this institution and we are just the steward, so gagamitin natin yan in support to the cause of Christ. Sabi ko, mag-iipon tayo ng budget, at magpapaaral tayo ng mga bata na hindi sila kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang. Magsisimula tayo ngayon. And siguro 1 year from now, makabuo tayo ng budget, maghahanap tayo, mananalangin tayo ng tamang tao na pwede natin tulungan mula sa simula hanggang sa makarating po siya ng kolehiyo. Why? Because ang vision na pinapakita imagine niyo po, kapag ang isang mahirap na tao, wala siyang kakayanan makapag-aral, hindi siya mapag-aral ng magulang niya, at
kumilos po tayo, ayon po dun sa instruction sa atin ng Diyos, nag-sacrifice tayo. Yung mga tithes and offering natin, mag-set aside tayo. Tapos kung may mga tao po na gustong maging bahagi ng advokasya po na ito, mag-i-impart po tayo and we will be very transparent about this budget na to para po magkaroon tayo yung trust and confidence po ng bawat isa sa atin ay mabuild. Pag nakaipon po tayo at tutulungan natin yung tao na yun, dalawang bagay pong mangyayari sa kanya. Hindi lamang po natin siya naalis sa kanyang kahirapan, pero naalis din po natin siya sa kadiliman. Isang tao lang mapagtapos mo ng kolehiyo at magkaroon ng maayos na trabaho, isang tao lang po ang nailapit natin sa Panginoon at nakakilala sa Diyos. Imagine niyo po kung gaano karami na po ang magiging bunga noon. Amen? Para yung isang buto na tinanim mo, halimbawa fruit-bearing tree, nagtanim ka ng buto ng mangga, you will just wait for some time, 2 years, 3 years, pag nagbunga yan, hindi lang isa. Sabi ng Bible, 100-fold. Ganun po that's the application of planting the seed. That's the application of love. Kailangan magawa natin yan dito. Hindi tayo puro sharing of the Word of God. Yes, that's part of our activity, but now ma-intensify natin to because ang last theme po natin for this year is all about expecting the great harvest. So lahat ng paraan ng pagtatanim at paraan para makuha natin ang puso ng tao, kailangan magawa po natin para makapag-expect tayo ng great harvest before the end of this year. Are you with me? Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. This is another challenge for us, pero hahakbangan natin yan for the greater glory of God. Number 3 po. Sabi dito, it means being patient in the process. Ang magsasaka po, napakamatiisin po ng mga yan. Talagang very patient yan. Because pag nagtanim po sila ng butil po, they will wait for the harvest. At pag pupunta ka doon, sabi ko nga, if you are going to dig deeper doon sa lifestyle o sa buhay po ng isang farmer, hindi po sila naghihintay na nakatunganga lang. Nag-aaral din po sila. Paano kaya mapapalusog? Ganon din po tayo. You are saved already because you received Jesus Christ as your Lord and Savior, right? And waiting for the coming of God is not just sitting every Sunday in that chair. You are going to study. Mag-aaral ka. Why? Para yung talent na binigay sa iyo ng Diyos, somehow, magamit mo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Papayag ba tayo na matapos na lang tayo sa mundong to, na wala man lang tayo nadadalang kaluluwa sa Panginoon? Sabi ng Bible, isa lang ang madala natin sa Panginoon na nakakilala sa Diyos, laksang-laksa. Sabi doon, libu-libong anghel po ang nagdiriwang sa kalangitan. Amen po. So, that's another challenge po sa atin. So, ang mga magsasaka po, ganun po sila ka-patient po. Naghihintay po sila sa kanila pong mga tinanim po. At habang sila po yung naghihintay, gumagawa po sila ng paraan. Tayo habang naghihintay sa pagbalik ng Panginoon, gumagawa tayo ng paraan na maparami ang mga nakakilala sa Diyos habang pinapalago natin ang spiritual na buhay po natin. Yun po yung ginagawa dapat natin. Because, again, babalik tayo sa una, anong itatanim mo kung wala ka namang pangtanim? So you have to develop that kind of habit po. Ano po? So yun po yun. And sabi rito, we won't always see the immediate result of what we have sown, of what we have planted. Wala siyang immediate result. And sometimes, ito yung very discouraging. Sometimes, kasi hindi pare-pareho yung pagtubo eh. Minsan po, ako, by experience po, pag nagtanim ako ng buto po ng sitaw, when I was in Sampaloc, sabay-sabay ko yung tinanim. Sabay-sabay ko din yung dinidilig. Everyday, pinupuntahan ko yan. Sabay-sabay ko yan nilalagyan ng pataba. Pare-pareho ng content yan. Sabay-sabay ko din po yung ini-sprayhan para hindi po siya dalawin, hindi siya patayin po ng mga insekto. That's the process na ginagawa po namin. Pero magtataka ka, bakit yung isa masagana, yung isa halos wala. Ni bulaklak, wala. On that part, that's very discouraging. But, yung konteksto po ng pagiging farmer po, very patient siya. Hindi niya sinusukuan. Sabi, ano kayang kulang dito? So, minsan may mga pararaan, dahil nag-aaral ka nga, may mga tatabasin ka pala sa kanya. Kasi yung mga nutrients niya ay pumupunta lang doon, kaya hindi siya makapag-produce ng bunga o ng bulaklak.
So magpuputol ka na magpuputol ngayon. Eventually makikita mo, unti-unti na siyang nagkakaroon po ng yung parang bulaklak po, na eventually magiging bunga siya. Kasi yung nutrients na nilalagay mo ay hindi napupunta lahat sa dahon, napupunta siya doon. So, ganun din po. Very discouraging po kapag ang dami mo ng effort na ginawa sa isang tao na nilalapit mo sa Panginoon, pero at the end of the day, parang walang nangyayari. Di ba? Very discouraging yun. But because we are, again, ibalik natin sa isip natin that we are not the one who will change the life of that person. Ang gagawin lang po natin ay magpatuloy. Kung tayo may kakayanan tumulong sa Kanya, do not resist that. Huwag mo yang ipagkait. Gawin mo yan, and hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay ng tao na yan. So, kailangan tayo maging mapagpasensya because that's the process of planting the seed po. So, parang ang tinanim mo, parang walang kabuluhan, pero lagi natin tatandaan, we have to trust God in His Word. Kapag hindi po tayo bumitaw, kahit hindi man natin siya nakikita ngayon na nagbubunga na, we have to keep on sowing. We have to keep on praying. Magpapatuloy po tayo. We keep on believing, knowing that what we have sown in God's perfect time, it will have or produce a great harvest. Amen? Kung nagtanim ka ngayon, hindi siya nagbunga, dapat sa season na dapat magbubunga siya, okay lang. Try ulit. Until such time na makita mo ang proseso na ito pala ang mga dapat gawin. Same thing with our spiritual life. Baka hindi tayo masyadong intentional sa pagpapakita sa Kanya ng kagandahang loob ng Panginoon, kaya hindi niya masyadong nararamdaman na mahalaga siya sa piling ng Diyos. Kailangan mag-dig deeper po tayo. We have to keep on sowing. We have to keep on praying and keep on believing, knowing that what we sow, we're gonna reap in God's perfect time. If we do not give up. Diba? Pag hindi tayo gi-give up. Kailangan magpatuloy po ang buhay. And then the last one, sabi doon ni Pastora Gracia, kinuha ko yung mga message niya, Lord, I am waiting for you. Amen? And sabi, the last one, sabi rito, it means being persistent in our faith. That's why, kailangan mag-aral, that's why kailangan magpalago spiritually, kasi hindi ka magiging persistent sa pananampalataya mo kung ang pananampalataya mo ay hindi ka sigurado. Right? Kaya nag-isimula sa spiritual growth eh. Hindi ka magiging persistent sa mga ginagawa mo sa ubasan ng Panginoon kung hindi mo pinapalago ang spiritual na buhay mo. Kasi lumalalim yung pananampalataya mo at paninindigan mo dun sa ginagawa mo because naiintindihan mo yung ginagawa mo kasi naiintindihan mo ang isip at puso ng Diyos because you are growing spiritually. Kaya magiging persistent ka ngayon sa pananampalataya mo. Just like the farmer. By experience po, ginagawa nila yon. May mga pagkakataon na hindi talaga siya tumutubo. Pero dahil naniniwala sila sa experience po nila at kilala po nila yung buto na yon na tinatanim po nila, alam nila na bugbubunga yon. Kaya nagpapatuloy silang nagko-cultivate, nagpapatuloy po silang nagtatanim, nagtsatsaga po silang alagaan yon sapagkat mayroon silang pananampalataya or paniniwala na yung ginagawa po nila ay magdudulot ito ng mabuti sa kanila. Same thing with us in spiritual. Because lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, nakikilala mo sa mas malalim na kaparaanan, ang nangyayari po, lumalalim ngayon ang pananampalataya mo, most especially to the cause. Yung cause. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nag-exist? Bakit bumaba si Kristo? Bakit kailangan siyang mamatay sa krus? Kailangan malinaw sa atin, kaya siya namatay sa krus para maligtas tayo sapagkat lahat tayo ay diretso sa impyerno. Yun yung tinatawag natin gospel of Christ, the cause of Christ. To bring people into repentance, not to be destroyed. So, malinaw po sa atin yon. Kaya po, dahil nakikilala mo ang Panginoon, nagiging persistent ka sa ginagawa mo. Kahit masama ang pakiramdam mo, kahit may pinagdadaanan kang malaki, meron kang problema sa personal mong buhay, pero nagpapatuloy ka, you are being persistent to your faith, pumupunta ka sa gawain because alam mo ang magiging dulot nito. It is not about yourself. It is about the cause of the one who called you. That's the Lord Jesus Christ.
Yun yung ibig sabihin ng Galatians chapter 2 verse 20. Kung nabubuhay man ako ngayon, sabi ni Paul, I am crucified with Christ, though I live but not I. Kung nabubuhay man ako ngayon, nabubuhay ako para sa Panginoon. Ganun po yun. Magiging persistent po tayo kapag nalalaman po natin. Why? Because Christian life is not a sprint. Ang ibig sabihin po, hindi po siya race na 100 meter dash lang. Mabilisan. It's not about, sabi nga ng ibang pastor, ng mga preacher po, Christian life is like a marathon. Patagalan. Pero dapat pasunuran din. Amen? Kasi kahit gaano mo katagal na tumatakbo sa race na binigay sa iyo ng Diyos, kung hindi ka naman masunurin, mag-iedad ka lang, magbibilang ka lang ng number of years as Christian, but you are not counting the number of people you are bringing back to God. Yun yung masakit. Right? Yamang marathon pala ang Christian life, samahan na po natin ng mga dadalhin natin sa Panginoon. Ganun po yung takbuhin po nito. Magiging persistent po tayo. And sabi nito, it's not about how quickly we can reach the finish line, but about how faithfully we run the race that God has given unto us. It's not about the quantity. Though we are after with the quantity, kasi gusto natin magparami, not because para masabi na malaki tayong simbahan, but because that's the cause of Christ, to bring people back to God. Hindi ang motivation natin, bakit tayo nagpaparami, nagsisipag tayo, hindi para ma-identify tayo as Holy Deliverance, one of the mega churches in the Philippines. Hindi po yung ganoon ang konteksto ng ating desire. Humuhugot po tayo ng motivation doon po sa perspective ng Diyos na kailangan maraming tao makakilala sa Kanya. So kaya po nagpaparami tayo, but it's not about the quantity, but it's about the quality that we produce. Slowly but surely, dahan-dahan. That's why, ang prayer po natin, talagang ma-establish natin lahat ng cell group leader. Because we believe, pag pinarami tayo ng Diyos at niloob ng Diyos dumami tayo, at the end of the day, mawawala din kayo. Why? Kasi walang mag-aasikaso sa inyo. Pero kung marami tayong cell leader at kayo lahat ay pinanganak sa isang cell leader, which is tahanan po ninyo, kung nagtitipon-tipon man tayo dito, this is a family reunion na tinatawag na madalas natin naririnig, pero may mga kanya-kanya tayong magulang na magtitingin po ng pangangailangan natin. Mag-aalaga sa atin. If that is the context ng simbahan po natin, paramihin man tayo ng Diyos, ako po yung naniniwala na hindi po sila matatapon. Pagkat may mga taong committed, persistent, and dedicated na mag-alaga ng mga tao sapagkat sila po ay nakakulture na-motivate na and develop na by the grace and power of the Holy Spirit. Amen? Ganun po yon. So magiging persistent, ulitin ko po, magiging persistent ka po sa pananampalataya mo kapag ikaw po ay lumalalim po sa Panginoon. And you know the cause kung bakit ka nandito. Bakit ka nandito? Ano bang nasa isip mo? Bakit ka pumupunta ng simbahan? Wala na tayo dun sa lumang ugali po natin. Na kaya tayo pumupunta ng simbahan kasi bago yung pantalon ko. Kaya ako pumupunta sa simbahan kasi bago yung sapatos ko. Kaya ako pumupunta sa simbahan kasi birthday ko. Di ba? That's the old tradition na meron po tayo. Ang reason kung bakit tayo pumupunta ng simbahan kasi gusto natin magpuri sa Diyos. Pero parang yung pagpupuri natin sa Diyos every Sunday, kung laging ganun lang at hindi siya magdudulot na maging kaisa tayo ng pangarap ng Diyos sa sangkatauhan, what's the use of worshiping Him every Sunday kung hindi naman ito nagpipenetrate sa puso natin na makarating tayo sa estado na, Lord, naiiyak ka pag may mga kapitbahay ka na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yun yung bottom line. Dapat ganun ang dulo. Kaya po nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral po natin sa Panginoon. Ibig sabihin, sabi rito, this means that staying committed to our faith even when it is hard. Kahit mahirap ang laban, we will walk hand in hand because we believe
Naniniwala tayo sa pananampalatayang mayroon tayo na ito yung pagkatawag sa atin to bring soul back to God and make that soul, make that new believer become follower of Christ, become disciple of Christ. Amen po. Kailangan siyang mag-mature. Kasi hindi po natin siya matutulungan pag hindi siya Imaginin po ninyo, kung marami tayong madadala dito, puro bata, ilang mangmila ang kukunin natin para mag-alaga ng mga bata? Kasi walang nag-step up. Naisip nyo yon? Magdala kayo ng mga bata, dalhin nyo sa loob ng simbahan. Hindi yan kaya ng isang tao lang. So, ibig sabihin, hindi talaga tayo pararamihin ng Diyos. Kasi di ba yung mga bagong kaluluwa, ang tawag dyan mga sanggol. Sanggol yan eh. Hindi magpapadala talaga ang Diyos ng marami kasi hindi rin natin maalagaan. Kaya kailangan natin mag-step up. Kailangan natin magpatuloy sa pag-aaral. We have to commit ourselves na engage natin ang sarili natin sa mga trainings. Nang sa gayon, ma-equip po tayo kung ano mga dapat natin gawin para po makatulong tayo sa takbuhin po na binigay po sa atin ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. May mga mahirap na pagdadaanan, but just like what Paul said, be pressing on. Kahit pagod ka na, you are discouraged, you are overwhelmed, just keep on sowing. Sabi ng Ecclesiastes 11:6, sapagkat hindi po natin nalalaman kung alin doon yung magbibigay sa atin ng pakinabang or kung lahat yon ay magbibigay po sa atin ng pakinabang. Amen po. Panghuli po, ibabalik ko lang kayo doon sa sinabi ni Pastor Agracia. Ni-remind tayo about sa tema po natin for the entire year. Nung tayo po yung nag-anniversary po, itong taon na to, ang ating pong tema is the kingdom of God knows no borders. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi po imposible na dumami tayo because the kingdom of God knows no borders. Pag sinabi knows no border, wala po siyang limitation. Nagkakaroon siya ng limitation because of us. Tama? Wala siyang limitation. Ibig sabihin, yung kapangyarihan ng Diyos, pwede siyang magbuhay ng patay. At pinatunayan na po niya yan. Pero kaya hindi tayo nakakabuhay ng patay kasi nalilimitahan po sa paniniwala natin. But given na po na gano'n ang kapangyarihan ng Diyos. And because of that, naghimay po tayo sa biyaya at tulong ng Espiritu Santo. Nakarating po tayo dito sa third quarter, planting the good seeds. We are going to plant the good seed, not the bad seed. The good seed, why? Because we are expecting to have a great harvest. Wala tayong mga harvest kung hindi po tayo magpuput into action yung totoong pagtatanim po ng salita po ng Panginoon. Amen po. Sabi rito, ito yun. Sinasabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay katulad sa isang tao na nagtanim ng bini sa lupa. Siya ay natutulog at bumabangon araw at gabi, ang bini ay sumisibol at lumalaki na hindi niyang nalalaman kung papaano. Ito ay sapagat ang lupa mismo ang nagpapabunga sa mga binhi. Una muna ang usbong sa kauhay, pagkatapos ay mga hitik na butil sa uhay, kapag hinog na ang bunga, kaagad na ipinapagapas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Worship team, akit po kayo. Makikita po natin, dito sa verse po na to, yung miracle, nung bagay na ginawa po natin. That's why, balikan ko to, yung miracle is not in planting or sowing. Ang miracle po na matatagpuan po natin sa pinag-uusapan natin is in the harvest. Now, hindi mo mararanasan yung himala na totoong buhay ang Diyos at nagbabago ng buhay if you are not going to engage yourself to sowing. Kung hindi mo i-experience, kung hindi ka magsasabi na gusto kong magtanim din, hindi mo mararanasan yung harvest, yung pakiramdam ng isang taong nag-harvest. Mahirap po mag-harvest ng tanim ng iba. Ang tawag po niyan ay pagnanakaw. Minsan, pag nagpaalam ka,
papayagan ka, pero iba ang pakiramdam na ikaw mismo ang nagpagal doon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sabi ng pastora namin, na hindi ko lagi nakakalimutan, kung mayroon man kayo, kasi birthday niya eh, kung ano ng mga regalo binigay namin sa kanya. Nagpasalamat naman po siya, na-appreciate niya sapagkat naiintindihan namin yung, naalala namin ang kanyang kaarawan. Pero alam niyo, sabi niya sa amin, sa leadership, kung mayroon man kayong regalo na gusto niyong naibibigay niyo sa akin, yung regalo na magpapasaya sa Diyos, magdala kayo ng kaluluwa. Sabi niya, sapagkat gusto kong maranasan ninyo yung pakiramdam na may isang tao na pangit ang kalagayan, masamang tao, pero ginamit ka ng Diyos and you have responded to the call of God, ginamit ka para mabago ang buhay niyon. And eventually, nakita mo nagbago siya. From being drug addict, naging responsabling tao, naging matagumpay na tao. Every time nakikita mo ang tao na yon, kahit mahirap ang kalagayan mo, magiging magaan ang pakiramdam mo. Why? Kasi somehow, because you responded to the call of God, nakita mo may tao na nabago because of your life. Amen? Again, hindi natin alam kung anong nangyayari pag nagtanim tayo. Kaya ang miracle is in the harvest, not in the planting. That's why keep on sowing. Keep on sowing. Keep on praying. Keep on believing. In God's perfect time, we will experience the miracle of the great harvest. Amen po. Ito yung heartbeat ng Lord na sinabi ko po. Ang katuparan ng pangako ay hindi inantala ng Panginoon tulad ng inakala ng iba. Hinighlight ko siya sapagkat siya ay mapagtiis sa atin. Sabi doon, hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Nakakainis tingnan yung mga tao na titigas ang ulo. Pero every time you bring yourself to the presence of God, babasagin ng Diyos ang puso mo. Iiyak ka na naman, Lord, sorry. Kasi napapagod na ako magtiis kasi sa kanila, ang dami ko nang ginagawa sa kanila pero wala silang ginagawang reaction. Pero every time you go back to God and read the Word of God, dadalhin ka ng Lord sa 2 Peter chapter 3 verse 9, lalo pag memorize mo na siya, ang nais pala ng Diyos ay huwag mapahamak ang tao, kundi madala sila sa pagsisisi. So kahit nagsabi ka na simula ngayon, hindi na kita tutulungan. Out of your emotion. Pag nabasa mo yan, babangon ka naman, Lord, sorry. Paulit, ganun yung nangyayari din sa akin. Paulit-ulit. My family, I keep on helping them. But, my prayer is this. Ang lagi kong panalangin, Lord, help me not to decide out of my emotion, but help me to decide out of your instruction. Kaya ang ginagawa ko, nananahimik na lang ako, waiting for God instruction. But salamat sa Diyos, kasi kahit pangit pong pinapakita nila sa atin, sa likod po ng pagpapagal po natin sa kanila, lagi po tayong nananampalataya. We are being persistent with our faith one of these days. Dahil hindi po tayo napagod at hindi tayo tumigil sa biyaya ng Panginoon. One of these days, makikita natin at makakasama na natin sila sa piling ng Diyos. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon at tumayo tayong lahat. Sometimes we are discouraged. And most of the time we are discouraged. But always remember, this is the instruction of our commanding-in-chief. Lahat ng tao, hindi dapat sila mapahamak as much as possible. Bring them into repentance. Hindi yun sinabi lang sa pastor. Sinabi yan sa lahat ng tao na kumilala sa Diyos. In your own special way, kahit anong paraan na mayroon ka, you have finances, learn how to help people by using your resources in bringing back to God. Magaling kang tumugtog, kahit wala kang pera, use that talent to bring the youth back to God. Gamitin nating pain yan. Ang isda, kailangan may pain. Kailangan ng pain.
kailangan may papain tayo para kumagat siya sa pain. Kung ang demonyo nagpapain siya para sumama sa kanya, tayo din mga anak ng Diyos, magpain tayo. Anong mayroon ka na pwede mong ipain? With a positive perspective. Kasi pag sinabi kasi natin pain, negative ang tingin natin. Pag sinabi pain, ito yung paraan natin. Di ba yung liwanag na mayroon tayo, parang pain yan eh. Pag nagpaliwanag ka talaga, kasi malapit ka sa Panginoon, ang mga isda, pag kami ay naglalaot po ng gabi, pag nilapag mo yung liwanag sa baba, naglalapitan yung mga isda. Kasi ang isda po, pag gabi, bulag sila. Hindi sila makakita. That's why, kung nanonood po kayo mga namamana po, hindi sila gumagalaw, naghihintay na lang silang tamaan sila. Pero lumalapit sila kasi may liwanag. Kasi bulag nga sila. Ganun po ang kalagayan ng mga taong bulag. Naghihintay na lang po silang mabiktima ng kaaway. Pero maganda ang makapagbiktima tayo. Biktima po in a positive way na madadala po natin sila sa Panginoon. Amen po. Alam mo yung ibig sabihin ng biktima, 'di ba? May mga tao, may mga pamamaraan po ng pagkuha ng isda. Minsan nakukuha po yung mga maliliit na hindi naman dapat kunin. Nasasayang. Pero yung mga namamana, ang ganda po ng context nun eh. Kasi pinipili lang niya yung kukunin niya na pwede niyang pakinabangan. Pero yung fishing po, na illegal fishing po, na basta lang nilalatag yung maliliit na net po niya at kukunin lahat, pati mga, that's illegal. Ganon din ang ginagawa ng demonyo. Kailangan makipag-compete tayo sa kanya. Bagaman ang Diyos natin na hindi nagko-compete sa demonyo, lagi natin tatandaan, hindi nakikipag-compete ang Diyos sa demonyo. Kasi pag sinabi ng Diyos, umalis ka, aalis siya. May kapangyarihan siya, tayo lang. The more na pinapalalim natin ang relasyon natin sa Diyos, the more na ang Diyos po ang nananagana po sa atin, we do not need to compete with the devil. Kasi when the time we are there, and with the presence of God, umaalis po yung dilim. Amen? Naalala niyo po yung mga sinasapian ng masamang espiritu pagdating ni Kristo? Kilala niya si Kristo eh. Bakit ka nandito? Nag-request pa nga sila eh. Pwede ba pag pinaalis mo ako rito sa katawang to, dalhin mo na lang kami dun sa mga baboy. Siya, kilala niya si Kristo. Pero tayo, kilala din natin si Kristo. Pero mga pinili niya tayo. Amen? Dahil pinili niya tayo, nawa, gampanan po natin ang pagkapili sa atin. Amen? Magkaroon nawa tayo ng sugat sa puso natin, yung magtulak po sa atin para mag-engage tayo sa takbuhin po na nais ng Diyos sa takbuhin po natin. Dala tayo ng mga kaluluwa para sa Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpapala. Napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. Yung sakripisyo po na gagawin po namin sa pagsunod sa iyong kalooban is just napakaliit, Panginoon. Tulad po ng, kung ikukumpara sa sakripisyo na ginawa niyo po doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na lumalim po ang paraan po ng pag-unawa po namin ng if you want to follow me, take up your cross daily and follow me. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumalim po yung paraan ng pag-unawa po namin sa bagay nito ng sa gayon, Lord. Tunay po na magamit po ang buhay na to, na binigyan niyo po ng kaligtasan para po sa iyong kaluwalhatian. Hindi kami mapagtagumpayan ng gustuhin po ng aming mga laman, kundi ang lagi pong magtagumpay sa amin, ang kagustuhan po ng Espiritu Santo na sa amin po'y nananahan. Kaya Lord, salamat po sapagkat tunay, Lord, na patuloy mo kaming pinapaalalahanan, knowing, Lord God, na sa aming pong pagkatawag, mayroon naman itong kaakibat po, Panginoon, na biyaya every time na kami po ay nagiging masunurin sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa paalala pong ito, and I just continue to pray, Lord, na nawa, for how many times po, na pag-uusapan na namin po ito. I just pray, Lord. Alam ko po na kayo pong nagbabago ng buhay ng tao, kayo pong nangungusap sa mga tao. I just pray, Lord, nawa, patuloy po, Panginoon, na magkaroon po ng tunay pong transformation. Ang bawat isa sa amin sa paraan ng pag-handle po namin
ng ministry na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Magpalalim kami sa iyo, Panginoon, nang sa gayon, ang bawat pagkilos po namin is not out of our emotion, but out of the instruction that you have given to us, Lord, every day as we draw near unto you, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa oras na ito, Banal na Espiritu. Salamat po. At patuloy namin sa ibabalik po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo muna ang lahat. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon naman po tayo ay dadako sa ating pagbibigay. So, bago po ang lahat, nais ko pong basahin sa inyo ang Deuteronomy 28:2. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos. So napakaganda po, di ba? Pero may tanong po ako sa inyo. Ano at sino ka during elementary and high school? Ikaw po ba yung president? Ikaw ba yung treasurer, secretary, muse, escort? Ikaw ba yung pinakamatalino? Ikaw ba yung bully? At saka, ikaw ba yung paborito ng teacher? Pero bakit po kaya may paborito ang teacher? Kasi dahil obedient at masunurin. Ganon din po, tayong mga magulang, sa mga anak po natin, iba-iba po yung ugali. Pero mayroon po dyan masunurin, mapagmahal, mapagbigay. Kaya, di ba po, pag alimbawa, yung anak natin ganon ay humiling, di ba, hirap po tayong pahindian sila. At hirap tayong hindi natin sila mapagbigyan. Gagawa pa nga po tayo ng paraan para mapagbigyan sila, di ba? Kaya ganon din po tayo sa Panginoon. Kailangan susunod din po tayo sa Kanya para lahat ng hilingin natin sa Kanya ay ipagkakaloob niya sa atin. Mapatrabaho man yan, business, kung ano man po, lahat po yan ipagkakaloob niya sa atin, basta po tayo ay maging obedient sa Kanya. At gusto ko lang po sa inyong basahin din ang Mateo 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, di ba po? Isang personal na patotoo po. Madalas po ito sa akin mangyari pag Sabado ng gabi. Mayroon pong magpapa-appointment sa akin. Pwede po magpariban bukas ng 9:00. Sabi ko, ay ma'am, baka pwede po mga 11 kasi church po muna ako pag umaga eh. Ay hindi po eh, 9:00 lang po talaga. Dahil may lakad ako ng ganitong oras. Ay sorry ma'am, pasensya na po muna. Next time na lang po kasi mag-church po na kasi kami. At talaga pong paglinggo is, ang hair services po is 11:00 po. So, di ba, pagtapos po ng services, syempre kumain po muna kami kasi banding na rin namin ang pamilya pagkatapos ng service at kakain muna kami. So, hindi pa po kami natatapos kumain. May nag-chat na yung kasamahan ko, ma'am, mayroon na pong rebound. Sabi ko, sige, patapos na kami. Hindi pa ulit kami na natatapos. Ma'am, 2 na po yung rebound. So, pagdating po namin nga, may mga nag-aantay na ng rebound. Then, naumpisahan ko po. Then, sunod-sunod na po yun maghapon. Puro major services. So, di ba po, napakagaling ng Lord. Kaya, wag po tayong manghinayang napakawalan yung para sa Kanya. Kasi, pag po tayo ay nagkaloob sa Kanya at sumuunod tayo sa Kanya,
masigit pa po yung ibabalik niya para sa atin. So yan, amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay muling makapagbalik sa iyo ng aming mga kaloob at ng aming mga ikapo. Lord, patuloy o God na pagpalain mo po ang mga magbibigay, Panginoon, upang sa ganun, Lord, magamit po ito sa pagpapalago ng iyong kaharian, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ito at maging pagpapala po sa aming bahay-sambahan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise the Lord. Sige po, yung malakas na palakpak kaibigay natin sa ating dakilang Diyos. May I request everyone to please stand. Lahat po ba tayo ay nakapagpasalamat sa Panginoon Diyos? Say amen. Lahat ba tayo nakatanggap ng blessings kay Lord? Amen. Tignan niyo po yung katabi niyo at sabihin mo, God bless you. Ayan, praise God. So this time po, can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoon Diyos, maraming pong salamat, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, Panginoon, sa oras na to. Maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon Diyos, na dinala niyo ang aming mga pangyapak, dinala niyo ang aming mga paa, Panginoon, sa lugar na to thank you, to worship you, O God, in spirit and truth. Lord, thank you for reminding us, O God, that no matter how busy we are, no matter, O God, what kind of situation we are facing right now, Lord, thank you for pushing us, O God, to plant good seeds. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, ipaunawa mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin,
na hindi kami makapagtatanim, Panginoon Diyos, na mabubuting mga buto, Panginoon, kung mismo sa amin, Panginoon Diyos, ay hindi kami nataniman ng mabuting buto, Panginoon Diyos. At yan ang iyong salita. Nawa, Panginoong Jesus, makita sa amin, ng aming mga kamag-anak, ng aming pamilya, na totoo ang Panginoong Jesus na aming tinanggap sa aming mga sarili, Panginoon Diyos, bilang aming sariling Panginoon Diyos sa tagapagligtas. Nawa, Panginoon, talagang makita sa amin, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, right now, Lord, tulungan mo ka, Panginoon Diyos, na magkapag-win kami ng maraming kaluluwa pabalik sa iyo. At mangyayari lamang ito sapagkat nakikita ng mga tao sa paligid namin na mayroong transformation na nagaganap sa buhay ng bawat isa sa amin. At iyon ay dahil lamang sa aming Panginoong Jesus. Nagbabago ang aming pag-uugali. Nagbabago ang perspective namin sa buhay. Nagbabago ang aming mga pangarap. Pangarap namin na kasama namin sa lakbayan namin, takbuhin namin ang Panginoong Jesus. Lord, right now, tulungan mo kami na magtatanim kami lagi ng mabuti sa aming kapwa. Ito ay para ipakilala kung sino ang Panginoong Jesus na naghahari sa buhay ng bawat isa. Lord, right now, we even pray, O God, for Pastor John to continue to bless him, O God, from head to foot. We pray and declare that whatever word that would come out from his mouth in the mighty name of Jesus, Lord, magdudulot ito ng maraming pagpapala in the mighty name of Jesus. Lord, magkakaroon ng healing, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga taong makakarinig ng iyong salita. Pagpalain mo siya, O Diyos, kasama din, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Even, Lord, ang kanya pong negosyo, ministry, Panginoon Diyos, lalo't higit. Kayo po ang patuloy na magpala nito. Ganon din ang bawat isa sa amin, Panginoon Diyos, na nandito. Those who are watching, O God, online, in Jesus' name, they will not only watch, O God, pero sasamahan nila kami, Lord, na patuloy na i-acknowledge ka, Panginoon, na ikaw ay buhay, totoo at makapangyarihan sa lahat. Lord, kami na nandito sa bulwagan na ito. Lord, naniniwala kami, Panginoon Diyos, that you have touched, O God, our hearts, O God. And Lord, we are all here. Lord, we have surrendered, O God, our lives, O God, back to you. Tulungan mo kami na maging masipag kami, O Diyos, na magdala ng kaluluwa pabalik sa inyo. Lord, as we temporarily, O God, depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Kamayan po natin ng bawat isa. God bless po, kapatid. See you again next Sunday.